oras ako pumapasok sa Siena? About 6:15. Hay, ang laki talaga na Siena. Ang ebidensya nga talaga ay sa isang kategoria, gabi sila pa inauwi ng isang teacher, taong 2013. Nung pauwi sila, may nakita daw silang kakaibang figure. Sabi daw nila, hugis tao. Sabi daw ng ilan, hugis babae. Dito, sa paan, sa tao na rin. Tara, pasukin natin. Ganito kasi yun. Naalala ko, noong 2010, batch nila Ditch yun, batch nila Cecil. Naalala ko, sa second floor, meron daw talagang sumusunod sa isang estudyante. Totoo talaga to. Yun yung pangyayaring nung pumunta siya sa office, talagang yung mga ugat niya nagiging violent. At hindi ko makakalimutan yun. Ngayon, susubukan natin pasukin kung ano talaga yung mga sinasabi nilang katatakutan. Sabi ng ilan, ang banyo daw sa St. Catherine ay mga kusang nagpa-flash. Ngayon, tingnan natin ang katotohanan. Sa kasalukuyan, 2% na lang. Unti-unti na lang, didilim na ang ating paligid. Ano nga ba? Meron pang step. Ano nga ba ang tsura ng toilet na St. Catherine? Totoo lang na ilang makapasok dito. Maputik. O ating titingnan ay maputik. At may mga tumitilo. Sabi nila, tatakot ako. Sabi nila, dito daw. Ngayon po kayo nagkilabutan po. At ating titingnan po, nagkilabutan lang. Sabi nila, dito daw may bata. Ayoko na. Hinihilabutan ako. Totep, okay ka lang ba? Ayoko na. Uy. Si Tep, ayaw pumasok, hindi ginaya. Medyo nahihilo. Ako na nga lang. Sa ngalan ng aming gagawin tatlo. Tara. Nakakalabot nga. Kailangan mo yun. Mga banyo. Ayos lang naman. Kailangan mo kasi yun. Kaso, ano kaya mga nakikita dito? Isang normal na mabulang pala. Sirang-sirang mga pinto. Ano kaya pinagdaanan ng pangalan na to? Dali na, bossing. Dali. Maraming haka-haka. Sabi ng mga eksperto, ayon nga sa mga eksperto,
Pag galing sa digmaan or isang magulong lugar, ang isang lugar, maaaring magparamdam ang espiritu. Ayon nga dito, St. Catherine, pinagtayuan ng mga Kastila, nagkaroon ng mga gulong. Siguro, dito namamahagi at namamahinga ang mga espiritong yun. Ito naman, sa faculty. Ito, inano sa amin ito kinento na sa amin ng teacher namin si Mang Butya. Naalala ba si Mang Butya? Version ko na lang yan. Sa faculty daw, may isang teacher daw. Nilapag yung SIM sa table. Tapos, umalis daw siya. Tapos, laking gulat niya daw, yung SIM na nilapag niya sa table, tumatawag daw. At nung sinagot niya naman daw, bata daw. Yung pang nagtatawan ng mga bata. Kaya, totoo nga may ano sa second floor. Ano po yung mga nakakalapit yung experience dito po sa paalala ng Santa Catarina siya? Marami. Nung one time na nag-overtime ako, tapos nasa faculty room ako noon, habang nagagawa ako noon, busy, nakalapag yung mga class records, mga chechikan. Di pagtayo ko, paglingon ko kahit nila Ma'am Clea, inaaninag ako dito sa gilid ng mata ko. Merong papalapit sa akin na nakalutang na black. Naaninagan ko yun. Kinilabutan na ako, natakot na ako. Ginawa ko, lahat ng mga nakabuklat ko na gagawin. Iniwan ko lahat. Kasi natakot na ako, bumaba na ako. Sinarado ko na lang yung mga ilaw-ilaw. Tapos, yun, diretso baba na. Tapos, kinabukasan, nakakatawa, nakita nung mga co-teachers na yung gamit ko nagkalat sa table. Kasi nga, hindi ko na siya naayos. Gawa nung masyado na ako natakot. Tapos, ayun, times na pagka nag-overtime, ayan, ako mahuhuli, lumabas. Yun, parang may kasama na sa loob ng faculty room. Marinig kang tumutunog sa cabinets. Tapos pag magsi-CR ako mag-isa, may tumutunog na kutsara. Pero wala naman tao sa mismong faculty room. Tapos may times na bababa ka, feeling ko meron kang kasama. Lalo na sa hagdanan. Yung hagdanan natin papuntang kantin. Yan, madalas yun. May feeling ako na parang may kasabay, may nasa likod ko pagka bumababa. Yun lang naman. Tunay nga nakakakilabot ang mga pangyayari dito sa Siena. Ngunit, hindi natin masasabi kung totoo nga ba o hindi ang mga multo. Basta mahalaga, may pananalig tayo sa Diyos. Dahil ito ang magsasalba sa atin pagdating ng panahon. When we call this